Marami sa atin ang naghahanap ng mga murang motorsiklo na may mga modernong specs and features. Kaya naman sa video nito itatalakayin natin ang 5 mga motorsiklo na sobrang mabili ngayon sa bansa. Dahil kung pang araw-araw lang din naman ang paggagamitan mo ay siguradong wala ka nang hahanapin pa sa top 5 model natin ngayon. Bukod kasi sa medyo affordable lang, ang mga ito ay may katipiran ding kumonsumo ng fuel. Bagay gamitin sa kahit saan dahil sa napaka-practical na klase ng mga ito. May kalakasan din sa makina at pwedeng magamit sa long ride at pati na rin sa pagdi-deliver. Yan ang aalamin natin kasama ng mga kabuuang presyo nito. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po mag-click yung subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update ka lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Number 1. Ang unang-una sa ating video ay ang Yamaha Mio Fatio. Ipinakilala kamakailan lang ng Yamaha Motors ang pinakabagong miyembro ng Mio Scooter range sa anyo ng Fatio sa halagang 88,900 pesos lamang. Ang bagong Fatio ay nagtatakda ng sarili bukod sa iba pang entry-level na hanay ng scooter ng Yamaha Motors. Kaya salamat sa makabagong modelong ito na nagbigay din ng pag-asa sa mga kababaihang magmaneho ng mga motorsiklong scooter na medyo class at oldish ang datingan na mas affordable sa karamihan. Nilagyan ng modelong ito ng mga premium na features at kahangahangang teknolohiya at idinisenyo upang ilabas ang pagiging natatanging kalidad sa bawat mga individual. Ang pinakabagong Fatio ng Yamaha ay dinisenyo din upang matugunan ang patuloy na pagbabago ng mga pangangailangan ng mga tao at para maisakatuparan na rin ang mas mabilis na paraan ng transportasyon sa panahon ng on-the-go na henerasyon ngayon. Itong Yamaha Fatio ay pinapagana ng isang fuel-injected type na fuel supply system at may 124.8 cubic centimeter na displacement capacity. Naka-single cylinder, 4-stroke at naka-single overhead cam na engine na gumagawa ng 8.3 horsepower sa kada 6,500 RPM at 9.9 Nm ng torque naman sa kada 5,000 revolution per minute. Naisinama rin sa Blue Core technology na disenyo ng Yamaha na siyang tumutulong para magkaroon ng extra power at gumanda ang fuel economy. Idinisenyo ito ng Yamaha kasabay ng BVA o Variable Valve Actuation na inilagay sa makina ng modelong ito. Lumalabas ang pagiging malakas na hataw at matipid nito sa fuel consumption, dahilan para tangkilikin din ng marami ang motorsiklong ito. Sa pagkakaroon ng average speed na umaabot ng 105 km per hour at fuel consumption na 40 to 45 km per liter. Hindi rin nawala sa scooter bike na ito ang bagong hybrid capability power, tulong na gumagamit ng baterya sa loob ng 3 segundo sa matinding acceleration nito. Kasama sa iba pang amenity nitong modelo ay ang Yamaha Y-Connect system, smart key system, electric power socket na pwedeng pag-chargean ng gadget at LED headlight na may kasama na ring hazard lamp system. Meron itong maluwag na underseat compartment storage na may sukat na 17.8 liters. At 5.1 liter na fuel tank capacity ay nagbibigay sa motorsiklong ito ng napaka-convenient na pakiramdam sa lahat ng mga makakagamit. Ang Mio Fatio ay gumugulong sa mga tubeless na gulong nito na makakapit din na may kabuuang sukat sa harap at likod na 110 by 70 R12. Nilagyan din ito ng fully digital speedometer, nagbibigay ng readout sa rider at may taillight na naka-LED type na rin. Bukod pa dyan, itong motor ay nilagyan din ng mga pangkaligtasan at pangseguridad, kaya ng pagkakaroon nito ng pass switch, engine check warning at shutter lock system sa ignition para hindi bastang mabuksan ng kahit na sino. Ang pagkakaroon ng retro style na katangian sa panlabas ay nagbibigay din ng isa pang atraksyon sa marami at dimension na eksakto para sa atin dahil meron itong seating height na 75 cm at ground clearance na 13.5 cm. Ang kabuuang bigat ng motorsiklong ito ay nasa 95 kg at nagkakahalaga sa bansa ng 92,900 pesos lamang. Ang pangalawang motorsiklo na tatalakayin natin ay nagmula naman sa Suzuki motorcycle brand, ang Suzuki Bergman Street 125. Ang pagpasok ni Suzuki sa kategorya ng maxi scooter ng mga motorsiklo sa Pilipinas ay isa sa mga pinakaabot kayang opsyon para sa mga Pilipinong mamimili at naghahanap ng budget-friendly na motor na maxis type category. Ang Suzuki Bergman Street ang isa sa mga pambato nila. Mula sa makasaysayang pangalan ng Bergman
Ang Bergman Street ay isang bagong-bagong scooter mula sa Suzuki stable na may tagline na Maxi Scooter na kayang-kaya mo. Ang Bergman Street ay nilagyan ng 125 cubic centimeter na displacement capacity sa makina at 4-stroke engine, naka single cylinder, single overhead cam na may kasamang dalawang balbula. At nagkaroon din ng sapat na lakas para sa pang-araw-araw na pagsakay sa lungsod at upang magamit sa malalayong biyahe. Sa isang magandang kapares ng makina na CVT type transmission nito na automatic. Ang pagsakay ay walang kahirap-hirap at nangangailangan lamang ng isang simpleng pag-ikot sa throttle para gumana. May hanggang sa 8.58 horsepower ang kaya nitong ilabas na maximum output at 7,000 RPM. Habang ang maximum torque naman ito ay nasa 10.2 Nm sa kada 5,000 revolution per minute. Naka-air-cooled type na cooling system at fuel-injected type na fuel supply system ay sapat nang gamitin sa pang-araw-araw na pamumuhay sa bansa, lalo na sa loob ng syudad. Meron itong Suzuki Bergman na fuel tank capacity na 5.6 liters at kumukonsumo ng hanggang sa 56 km per liter. At meron itong bilis na umaabot ng 105 km per hour. Ang kabuuang disenyo ng motorsiklong ito ay binase sa isang maxi scooter talaga. Dahil din sa pagkakaroon ng malapad na seating arrangement, lawak na front footboard na kayang magkaroon ng isang komportableng pagkakaupo. Meron itong matitibay na chassis frame na gawa sa bakal at nilagyan ng telescopic fork suspension sa front habang naka-swing arm with single-sided shock absorber naman para sa rear. Ang magandang stopping power ay dala ng isang disc brake sa front habang drum brake naman sa likuran. Ang Bergman Street ay mayroon ding combination braking system na kung saan sabay na pinapagana ang dalawang brake sa harap at likod para magkaroon ng banayad na pagpapahinto, maaasahan at malakas na kapit. Ang mga gulong ay cast aluminum at may kabuwang sukat na parehong naka 12 inches. Habang ang taas ng upuan nito ay may sukat na 780mm. Meron din itong mga panibagong features na magagamit din natin, lalo na kung madalas natin itong ginagamit sa pagdi-deliver. Gaya ng pagkakaroon nito ng malawak na underseat storage, mga console pocket o bulsa na lagayan ng maliliit na gamit, at isang retractable hook. Sinamahan din ito ng USB port charging system na pwedeng pag-chargean ng mga gadget na lowbat. At isang digital instrument meter panel gauge na siyang nagbibigay ng impormasyon tungkol sa pagpapaandar nitong motor. Nilagyan itong Suzuki Bergman ng mga maliliwanag na klase ng ilaw sa harap at likod na pare-parehong mga naka-LED type na. Meron itong kabuang bigat na 110 kg at may ground clearance size na 16 cm. Nagkakahalaga ang kasalukuyang presyo nito ng 83,400 pesos dito sa bansa. Number 3. Wala naman sa sikat na brand ngayon dito sa Pilipinas, ang Vespa S125. Isa rin ito sa mga sikat na motorsiklo na ginagamit na ngayon sa bansa. Medyo pricey nga lang ang halaga nito pero magugustuhan mo kapag nalaman mo ang mga nilalaman nito. Ang Vespa S125 ay kombinasyon ng klasiko at modernong katangian na kinumpleto ng pinakabagong teknolohiya ng brand. Ang modelong ito ay isang premium na scooter bike na ginawa upang akitin ang mga batang rider sa kanyang magarang itsura at magagandang function. May kasama itong rectangular shape na headlight kasama ang mga chrome accent para sa dagdag na stash ng appeal. Meron din itong sariling kombinasyon ng kulay at sariling estilo ng pormahan na pamana mula sa mga old school na motorsiklo na hindi nawawala hanggang sa kasalukuyan. Kapag bumili ka nitong motor, meron kang isang pang daily use at mapormang machine na para sa marami ay yayamanin. Yan ang isa sa tanging maibabahagi sa iyo ng scooter bike na ito. Pagkakaroon ng presyo na 160,000 pesos. Ito ay may katangiang urban mobility o yung mas madaling gamitin sa loob ng syudad. May dynamic na karakter at energetic na disenyo. Siguradong makukuha ng S125 ang panlasa ng mga first-timer na riders. Bukod sa na-redesign na floorboard nito at reshape na seats, ang mga standard na features ng Vespa na ito ay kinabibilangan ng LED headlight, LCD digital screen, may kasamang USB charging port at functional glove box kung saan maaari mong itambak ang iyong mga mahalagang gamit. Pagdating sa makina, itong motor ay pinapagana ng 125 cubic centimeter engine na may kasamang single cylinder 4-stroke
3 valves single overhead cam at naka Euro 3 compliance. Meron din itong nagagawang lakas na hanggang sa 10 horsepower at 10.2 Nm ng torque at isang transmission type na automatic CVT. Ang nagagawang bilis ng motorsiklong ito ay umaabot ng 95 to 100 km/h. Bukod pa dyan, kasama sa set ng suspensions nito ay ang matitibay na klase ng front telescopic fork, single arm suspension sa front at monoshock with coil spring naman para sa rear. Ang bawat gulong nito ay may sukat na 110 by 70 R11 sa front at 120 by 70 R11 naman para sa rear. Meron itong sapat na dami ng laki ng fuel tank capacity na 13 liters. Kaya kahit ma-format mamahalin ay pwede mo rin namang magamit ang motor na ito sa malalayong biyahe. Lalo pat kaya nitong umubos ng 1 litro sa loob ng 45 kilometro na layo. Itong motor na mula sa Vespa, ang best option ng maraming rider na nakatira sa syudad. Hindi pong naghahanap ng mas babagay sa kanilang personalidad. Medyo maporma at agaw pansin lalo pat nagkakahalaga ito ng 160,000 pesos. Pagdating sa dimension, may seating height ito na 78.5 cm at kayang upuan ng hanggang sa 5'3" ang height. May kabuang timbang din ito na 120 kg at sulit na rin sa pangmatagalan. Number 4. Yamaha Mio Gravis 125. Walang duda na ang isa sa pinakamabentang motorsiklo ng Yamaha Motors sa Pilipinas ngayon ay ang Mio series scooter nito. At ang isa sa mga pinagpipilian ng mga rider pagdating sa Mio scooter ng brand ay ang Yamaha Mio Gravis. Isang makapangyarihang scooter ng Japanese brand na 125cc engine displacement na matagal na ring nasa Pilipinas at ngayon ay naglabas ng panibagong update noong nakaraang taon lamang dito sa bansa. Ang bagong update ng modelong ito ay nagdadala ng makabagong henerasyon sa pagkakaroon ng makabagong teknolohikal na katangian para sa mga taong makikipagsapalaran sa loob ng syudad o di naman kaya ay yung mahihilig gumala sa malalayong lugar o long ride kasama ang ilang mga sistema na makatutulong sa pang-araw-araw gaya ng pagkakaroon ng matatag na makina, malawak na compartment storage, charging system, makakapit na gulong at malakas na braking system nito. Bukod pa sa magandang itsura, ang Yamaha Mio Gravis 125 ay may malaking LED headlamp na may mga kasamang position light na rin, mga turn signal lamps, DRL at rear tail lamp na karamihan ay mga naka-LED type na rin. Sinamahan din ito ng hazard lamp switch para sa mga emergency na pagpapahinto sa gilid ng mga kalsada lalo na kung may mga aayusin. At isa pang USB port charging system para sa saksakan ng cord sa pag-charge ng gadget. At mayroon din itong digital instrument panel meter gauge na mas informative kesa dati. At nakakabilib ang disenyo dahil sa mas gumanda na rin ito ngayon kumpara sa dating disenyo nito na square type pa. Bilang din sa modelong ito ang pagkakaroon ng mga convenient features gaya ng isang retractable hook o sabitan ng mga gamit. May mas malawak na underseat storage din ito para sa mga kapote, extra t-shirt at kung ano-ano pa na pwede mong ilagay dito. Malapad din ang upuan nito. Nakaka-relax kapag nakaupo ka para sa komportableng pagmamaneho na rin at pagsakay lalo na kung gagamitin mo ito sa malalayong lugar. Pinapagana itong Mio Gravis ng mapagkakatiwalaang 125cc engine displacement capacity na naka-single cylinder 4-stroke, single overhead cam, 2 valves at naka-air-cooled na cooling system. Na may kasama na ring isang Blue Core technology para mas mabalanse ang konsumo, bilis at lakas ng makina nito sa pamamagitan din ng automatic na transmission type na naka-CVT. Ay nagagawa nitong umabot sa lakas na 9.3 horsepower sa kada 8,000 RPM at 9.5 Nm ng torque naman sa kada 5,500 RPM. Ang average top speed nitong motor ay umabot ng 110 km/h. Kasama din sa pagpapatipid ng konsumo nito sa fuel ay ang naka-injected type na klase ng fuel supply system nito. Meron itong fuel tank capacity na 4.2 liters at may average fuel consumption na 45 km/liter. Ang mga suspensions at brakes naman ay nababagay din sa mga kalsada ng Pilipinas na may kaunting malulubak at may mga humps at kung minsan ay mababato. Ginamitan ito ng matitibay na klase ng telescopic fork sa front at matibay na unit swing, single side shock absorber with coil spring sa rear suspension. Naka-disc type ang front brakes nito
at naka-hydraulic na rin. May kasamang drum brake type naman para sa rear brake na may kasamang combination braking system for additional safety features nitong motor. At ang makakapal na klase ng mga gulong nito ay nagbibigay ng maayos na pagmamaneho, balanse, at kahit pa sa matutubig mo ito maidaan ay hindi basta-bastang dudulas at talagang makapit. May kabuuang sukat ito na 100/90R12 sa harap at 110/90R12 naman para sa rear, na parehong naka-tubeless tires at alloy na rin. Meron itong motor na ground clearance na sasapat sa mga sukat ng mga kalsada sa Pilipinas kung matutubig at mababato ay siguradong kakayanin ito. Meron din itong seating height na nababagay rin sa height natin na 78 cm at ground clearance size na 13.5 cm. At ilan pa sa mga sistemang magugustuhan mo dito ay ang pagkakaroon nito ng USB port charging system na kailangan natin. Meron din itong malawak na underseat storage, sapat na lagay ng mga gamit at malapad na front footboard na may kasamang retractable hook na rin at mga bulsa sa harapan. At mayroon itong dalawang klaseng variation na inilabas, ang isang keyless entry at ang isang di-manual key lang na ignition system nito. Nagkakahalaga itong Mio Gravis 125 2024 model dito sa bansa ng 93,900 pesos sa number 5 at pinakahuling sa listahan natin ngayon na pinakamagandang bilhing motorsiklo sa kasalukuyan, Honda Beat. Ang dami nag-aabang sa Honda Beat, ang motor ni Honda na sobrang tipid at napaka-reliable gamitin sa pang-araw-araw. Ginagamit ito ng mga delivery rider at ng mga naghahanap ng mas mahal ng contest sa Honda Dio at mas mataas na klase na kaya makipagsabayan sa mga high-perform. Honda Beat sa bagong pag-update nito ay inilabas lamang noong nakarang taon. Ang pagkakaroon ng bagong external design sa frontal face, new look design na front shape, body graphic at mga color combination. Dito sa front, ang unang mo makikita ang bagong headlamp nito na naka-LED type na. Mas visible na ito sa gabi, mas maganda ang dating. Ang pagkakaroon nito ng dalawang klaseng variant na inilabas na rin dito sa Pilipinas, ang tinatawag na playful variant at ang premium variant. Ito ay kinukumpleto ng iba't ibang klase ng mga kulay. Pagdating sa playful variant, may 4 na klaseng kulay na pagpipilian, gaya ng Fighting Red, Pearl Silvestris Gray, Pearl Nightfall Blue, at Clipper Yellow. At ang premium variant nito ay may dalawa naman, ang Pearl White at ang Matte Gray Metallic. Hindi pa man natatapos ang taon ay naglabas din ng limited edition na Arctic White sa 50th anniversary na limited edition ng Honda. At pag-usapan naman natin ang ibang detalye nitong motor. Kasama sa mga nabago dito ang pagkakaroon ng charging port system. May dalawang console packet sa harapan, ang isa ay walang takip at ang isa naman ay meron. Kating sa ignition system, sinamahan na rin ito ng shutter lock at integrated seat opener. Di mo na kailangan pang tanggalin dito ang susi para mabuksan lamang ang upuan nito. Dahil dito ay less hassle na rin. Ang newly designed digital meter panel gauge din ito ay nakaagaw ng pansin. Meron na rin kasi itong kasamang eco indicator. Mas pinalawak pa ang impormasyon na binabahagi ng motor habang nakasakay ka dito. Kasama rin sa mga convenient features nitong bagong update na motor ay ang pagkakaroon ng retractable hook, standard flat footboard at pinalaking sukat na underseat storage na may 12 liters na. Hindi pa yun, sinamahan na rin ito ng side stand engine cutoff switch para sa mga taong nakakalimot magtaas ng side stand bago pa andarin ay safe na ito. Kasama rin sa mga nabago dito ang kabuuang timbang. Ang motorsiklong ito ay mas pinagaan para sa mas optimal na balancing. Mas compact ang disenyo nito sa bagong chassis frame, tinatawag na New Innovative Light Frame Chassis. Kaya ang pinakabuuang bigat nito ay nasa 90 kg na lang. Pagdating naman sa mga chassis and suspension, sa front ginamitan ng telescopic fork at naka-mono shock absorber naman sa rear suspension. Itong Honda Beat version 3 pinapagana ng 110 cubic centimeter displacement capacity, naka-single cylinder 4-stroke, single overhead camshaft at naka-air-cooled type na cooling system. Sinamahan na rin ng ESP engine technology ng Honda para mas mapaganda ang tunog at ang fuel economy. Konektado ito sa fuel supply system na injected type at CVT type na transmission na kayang gumawa ng 6.63 kilowatts sa kada 7,500 revolution per minute at maximum torque na 9.3 Nm sa kada 6,000 RPM. Ang average top speed nitong motor ay umaabot ng 90 km/h. Hindi at lang sa maraming kasabayan pero tamang-tama na rin sa pang-araw-araw na gamitan. Ang kabuang fuel tank capacity nitong motor ay mas pinalaki na rin sa pagkakaroon ng 4.2 liters. Matagal-tagal nang gamitan yan dahil matipid din kumonsumo ang motorsiklo na umaabot ng 58.2 km/l
mahabang-habang gamitan at malayo-layong ride ang gagawin mo dyan. At syempre nga pala, may bagong makina rin na inilagay sa motor na ito. Hindi ganun kabigat at magaan lang din dalhin, kaya pati mga lady rider ay hindi mahihirapan dito. Ang bagong makina na may bagong combustion chamber na nagre-resulta sa kanyang high compression ratio na 10:1, dahil doon ay mas naging fuel efficient palalo. Bukod pa dyan, pagdating naman sa safety measure, itong motor ay ginamitan sa front ng single disc brake na may single piston caliper brake, habang naka-mechanical drum brake type naman ang rear brake nito. Nakabalot ito sa makakapit na tubeless tires at alloy na mags na may kabuang sukat sa front na 80/90R14 at 90/90R40 naman sa rear. Maganda ang klase ng aluminum cast alloy wheels nito. Bumagay din sa color combination nitong motor. Kating sa dimensyon, ito ay tumitimbang na 93 kg na lang. Ang ground clearance nito ay 146mm at may seating height na 740mm. Kaya pati mga lady rider o hindi mga pinalad sa height ay kakayanin pa rin itong motor. Nagkakahalaga ngayon ang kabuang presyo nito mula sa Playful variant ng 71,400. Sa premium variant naman ito ay nagkakahalaga ng 72,400. Habang ang limited edition naman itong motor na 50th anniversary ng Honda ay nagkakahalaga naman ng 74,900. So hanggang dito na lang po siguro ng ating video ngayon. Kung nagustuhan nyo ang topic natin ngayon, baka pwedeng pa-click ng like button at pa-comment na rin ng inyong opinion sa ibaba ng video na ito. Bago po tayo magtapos ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nagabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po din mag-click at subscribe button pati ng notification bell para naman update palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, this is Oblis Collection. Thank you.